Pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, tigil pasada ng mga jeepney, umarangkada. Pagtitipon para sa EDSA anniversary, tinapatan ng malaking rally ng mga pro-Duterte. Pagkumpronta ni singer Jim Paredes sa mga pro-Duterte nag-viral. Sa trending news, trending, nag-overtake na motorsiklo na tumba matapos tamaan ng pinto ng sasakyan. Sa good news, kauna-unahang tulay na may walkalator malapit ng buksan sa NAIA. Sa Newscovery, Smart Tailor na imbento. Sa Alam Ba News, alamin sino-sino nga ba ang mga opisyal ng gobyerno na patuloy na ginagampanan ang kanilang mga trabaho kahit may kinakaharap na kaso. Balita mula sa Estados Unidos, anak at asawa ni Muhammad Ali hinarang sa Florida Airport. Sa Game Now, PBA Final Series tabla na. Sa Showbiz, Baste Duterte sinagot ang isyong nagmamariwana siya. Elizabeth Oropesa binatikos si Jim Paredes sa di umano'y pambubuli nito sa Duterte supporters. Sa Aliwan 100 Fiesta, ano nga ba ang Halaran Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Sa detalye ng mga balita, umarangkada na ngayong araw ang malawakang tigil pasada ng mga jeepney driver at operator bilang protesta sa planong phase-out ng gobyerno. Kung ano ang mga lugar na apektado ng malawakang protesta, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Umarangkada ngayon ang isa pang tigil pasada ng mga jeepney driver at operator bilang protesta sa plano ng gobyerno na phase-out. Naglunsad ang piston ng nationwide transport strike pero batay sa field reports ng mga gumagalang reporter, hindi ito kasing ramdam gaya ng naunang welga kamakailan. Nangako ang piston na mararamdaman ang tigil pasada hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga probinsya rin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa EDSA at iba pang pangunahing lansangan, makikita ang mga pulis at military trucks na may paskil na libreng sakay para sa mga may stranded sa lansangan. Gaya ng naunang epekto ng tigil pasada, ilang linggo na ang nakalipas. Kinansela rin ng MMDA ang number coding sa mga pampublikong sasakyan para sana sa inaasahang kakulangan nito. Nagkansela rin ang mga klase sa elementary at high school sa Kamaynilaan habang ilang university at college din ang nagsuspindi ng klase at trabaho para sa tigil pasada na nagsimula dakong alas 6 ng umaga at tatagal hanggang gabi. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Mistulang naghamon ng mga Duterte supporter ng sabayan ng kilos protesta ang taunang pagtitipon ng EDSA People Power Revolution. Ito'y matapos na magsagawa ng rally ang mga pro-Duterte sa Quirino Grandstand na tumanggal hanggang linggo ng tanghali. Kung gaano karami ang dumalo sa rally, alamin natin sa report ni RHO9 Sunny Casulia. Sabay na umarangkada noong Sabado ang pagtitipon para sa EDSA People Power Anniversary at ang rally ng mga pro-Duterte. Umabot sa pahigit 200,000 ang mga dumalo sa pagtitipon ng mga pro-Duterte sa Luneta Park habang pumalo ng may 3,000 ang nakiisa sa People Power Anniversary batay sa crowd estimate ng PNP NCRPO ng Manila Police District at Quezon City Police District. Natapos ang EDSA Anniversary dakong pasado alas 10 ng gabi habang ang rally naman sa Luneta ay nagtuloy hanggang sa tanghali ng linggo. Nagrally rin sa EDSA ang grupong Black Marcos o mga kontrang inilibing si yumaong dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani at kinundi na nila ang pagpayag dito ni President Duterte. Nagprograma rin sa EDSA ang mga militanteng grupo na nananawagan sa Pangulo na ibalik ang naudlot na peace talks at tuparin ang mga pangako nito noong panahon ng kampanya. Dumalo sa EDSA rally ang mga leader ng Liberal Party gaya ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Vice President Leni Robredo, habang dumating naman sa Luneta ang kilalang Duterte supporter na si Senator Alan Peter Cayetano. RH9 Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Viral ngayon ang pagkompronta ng singer na si Jim Paredes sa mga pro-Duterte sa kasagsagan ng pagtitipon para sa EDSA People Power. Kung meron nga bang mali sa mga binitiwang salita ni Paredes, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nag-viral ang pagkompronta ng singer na si Jim Paredes sa isang grupo ng mga kabataan na pro-Duterte sa pagtitipon para sa EDSA People Power Anniversary noong Sabado. Tinawag ni Paredes na duwag ang ilang miyembro ng Duterte Youth na biglang sumulpot sa People Power Monument. Tanong ni Paredes sa isang Duterte Youth member kung sa tingin niya ba ay hindi responsable ang Pangulo sa pagpatay sa may 7,000 katao dahil sa droga. Now tell me. Tell me. Was it Duterte? No, of course. He's not responsible for 7,000 deaths. Still being investigated. Okay, great. Lie to yourself. Lie to yourself. You're an intelligent guy. But you know what? Hindi mo matanggap na talagang deluded ka. Are you a Filipino citizen, sir? Yes! Why are there issues that you're already living in this country? Because you're inventing it. Your trolls are inventing it. I have 2 citizenships. Filipino and senior. Robots! Robots! Before Duterte, were you against killing? Yes. What happened? Ask yourself. What happened? Why did you sell your soul? Ultimately, when you die, you will answer that. I'm asking it now so you don't have to wait till you die. Be honest with yourself. But what is truth? Invento ng troll? Naniniwala kayo? Dahil kakampi nyo? No. Truth is truth whether it hurts you or it hurts me. Truth is truth. No amount of lying will change anything. What do you guys say? Australian citizen si Jim. Hindi mo ba alam mali kayo? You have to insist and insist. Hanggang maniwala kayo na totoo. What is wrong with that? What is wrong with your thinking? Did you believe? Para sa MBC Network News RH48 Sheila Idubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Samantala, AFP itinanggi ang report na pinugutan ang bihag na German national. Ano ibig sabihin na itinanggi? Hindi totoo. Magbabalita po ng live si RH24 Edmar Estabilio. Edmar? Dennis, hindi kinukumpirma o tinatanggi ng AFP ang mga ulat na pinugutan ng ulo ng Abu Sayyaf ang kanilang bihag na Aleman na si Jordan Kartner kahapon. Ayon kay AFP spokesman General Restituto Padilla, hanggat hindi validated ang mga ulat, hindi ito basta-basta dapat paniwalaan. Sinabi naman ng isang military official sa Sulu, hanggang kagabi ay binabalidate pa rin ng militar ang ulat ng Aleman ay pinugutan ng ulo matapos lumipas ang deadline na itinakda ng Abu Sayyaf para magbayad ng 30 million ransom. Ayon pa sa opisyal, kumikilos na ang militar para makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal ng Indanan Sulu kung saan umano sinagawa ang pagbugot. Samantala, batay sa spot report ng PNP Sulu, alas 13:30 araw ng linggo ng kahapon, umano'y pinugutan ng ulo si Kapner ng Abu Sayyaf Group na pinamumunuan ni Monwar Askali alias Abu Rami sa sitio South Kalibang, Barangay Buwansa, Indanan. Pero ang labi ni Kapner ay hindi pa rin nare-recover. Binagyan din pa ni Padilla na hanggat walang matibay na ebidensya na magpapatotoo sa mga ulat ng pagpugot, ang presumption niya ay buhay pa ang biktima. Yan ang latest. Edmar. Dennis. Pero tuloy-tuloy pa rin yung operasyon ng AFP para hanapin yung bihag. Ongoing yung kanilang operation, ongoing yung kanilang operation at hindi pa rin kinukumpirma talaga ng AFP yung report na pinugutan na ng ulo, yung Aleman. Mula pa yung kahapon, Dennis, hanggang sa mga oras na to ay wala pang malinaw na pahayag ang Armed Forces of the Philippines. Oo, pag kinumusta natin yung ginagawa nilang pag-imbestiga o paghuli o paghanap, nasaan na daw silang stage? Yan base dun sa kanila, sa aming mga panayam kay General Restituto Padilla noong mga nakarang araw, ay hindi nila pwedeng banggitin kung saan eksakto yung operation dahil yung Joint Task Force Sulu yung namamahala dun sa area. Pero ang pinaka-latest pa rin ay malapit na nakugubgob nila yung tropa ng Abu Sayyaf dun mismo dun sa Tawi-Tawi. Dahil ang binabanggit, nagtatakbuhan yung mga Abu Sayyaf mula sa Sulu, lumilipat ng Tawi-Tawi. At namomonitor ng AFP kung saan dinala yung kanilang mga bihag, kabilang dyan yung Aleman na Dennis. At ang pinaka-latest pa rin ay yun nga ang report na pinugutan yung ulo, Dennis, ay hanggat hindi nila nakarecover yung labi o bangkay nung Aleman, ay hindi pwedeng kumpirmahin dahil mahirap naman sila magbigay ng pahayag kung walang malinaw na report na Dennis. Kaugnay pa rin yan. Report ng PNP, kung hindi magkakatog may report ng pulisya at militar ay hindi pwedeng kumpirmahin ng Armed Forces of the Philippines, sabi ni General Restituto Padilla. Oo nga, kasi in the past, napaka-vocal nitong mga dumukot na talagang hanggang doon na lang yung kanilang deadline Oo, ang sabi kasi Dennis, kahapon yung deadline alas 3 ng hapon, ang bigo daw yung pamilya ng Aleman na ibigay yung kanilang hinihingi. Pero yung report na pinugutan ng ulo dahil nga doon sa pagkakabigo ay hindi malinaw. Kung kaya halos kahapon pa Dennis namin kinukumpirma at hanggang sa mga oras na to ay naghihintay yung Defense Press Corps kung ano yung report ng manggagaling doon sa itaas, sa pinakamataas na opisyal ng AFP, Dennis. Oo, wala silang sinabi na kung kailan sila magsasalita pa bilang konfirmasyon dahil may pamilya rin itong nag-aalala sa ibang bansa. Edmar, di ba? Hindi pa sila nagsasalita. Hinihintay namin mamaya, Dennis, baka magkaroon ng press briefing ulit doon sa Campo Aguinaldo. Oo, so may mga balita na magsasalita sila ngayon? Yes, Dennis, abangan natin yan para malinaw yung kumakalat na balita na pinugutan ng ulo si John Kantner. Okay, maraming salamat, Edmar. Yan ang DZRH News. Edmar Estabilio, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si 24 Edmar Estabilio. Hindi nasisindak si Senator Antonio Trillanes na kumakalat na balita na isusunod na siya kay Senadora Laila de Lima. Kung paano sinagot at hinarap ni Trillanes ang bantang ito, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Hindi nasindak si Senator Antonio Trillanes sakaling isunod siya ni President Duterte o ng Malacanang sa inaresto at ikinulong na si Senator Laila de Lima. Ito ang matapang na pahayag ni Trillanes kasunod ng pag-aresto at pagkulong ng gobyerno kay de Lima sa Camp Crame noong Biyernes dahil sa mabigat na kaso ng droga. Idiniin ni Trillanes na kung siya
Ang tatanungin, mas gusto niyang ipitin siya o gipitin ng Administrasyong Duterte para makita ng lahat kung anong klaseng presidente si Duterte. Sa kabila na nangyari kay De Lima, nangako si Trillanes na itutuloy ang paghuhubad sa maskara ni Duterte at ilalantad ang kasamaan nito. Si Senator De Lima, wala man siyang kasalanan, wala man ginawa. Pero talagang pinag-initan lang. She's in high spirits at hindi natitinag yung kanyang convictions na ipagpatuloy yung laban. So sabi ko, ina-assure ko naman sa kanya na lalong lumalakas yung voices of dissent. Na ito sana yung ayaw nilang mangyari. Kaya nga nila ginawa itong illegal arrest na ito, itong political persecution na ito para matakot yung mga kalaban ng administrasyon. Pero kabaliktaran yung nangyari kasi nararamdaman mo na mas marami ang nagvo-voice out ngayon, mas lumalabas yung galit at simpatsya. Sir, kayo daw ang susunod. Sa akin, plano nga nila ako unahin di ba? Pero sige, bring it on. Do your worst dahil hahabulin ko to si President Duterte. The moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita, hahabulin kita. Ang gusto nilang mangyari dito is magkaroon ng chilling effect. Meaning matakot yung mga kritiko ng administrasyon, yung mga oposisyon. Pero sabi ko hindi ganun yung nangyari. On my part, hindi. Opposite yung nangyari. Lalo akong gaganahan dito. Doon naman sa ordinaryong tao, napansin ko lalong lumalakas yung boses at dumadaming kumukontra sa kanya. Sa rally sa Luneta noong Sabado, malakas ang sigaw ng mga pro-Duterte na isunod na si Trillanes kay De Lima. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa Mandala, tanggap tayo ng isa pang report. Senator Leila De Lima nagpasaklolo sa Korte Suprema. Ang tanong, Kuya Boy, makakalabas ba siya o hindi? RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy? Dennis, nagpa-dumulog na nga dito sa Supreme Court. Ilang minuto pa lamang nakakalipas yung mga abogado ni Senador Leila De Lima at kinukwestiyon yung mabilis daw na paglabas ng warrant of arrest na inisyu na ni Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 Executive Judge Juanita Guerrero. Ang kahilingan nila ng kapwa na senador ay magpalabas ang Korte Suprema ng status quo ante order para daw may balik ang dating yung bago man daw ilabas ang warrant. Sinabi ng abogado ni De Lima na si Attorney Alex Padilla na nagkaroon daw ng grave abuse of discretion o umabuso sa kapangyarihan si Judge Guerrero dalaga dito na naglabas sa warrant kahit na nakabinbin pa raw ang kanilang motion to quash at kumukwestiyon sa jurisdiction ng kaso. Iginit ng mga abogado ng senadora na Asandigan Bayan ang tanging may jurisdiction sa kaso sa isang government official dahil naganap daw ang akusasyon habang si De Lima pa ang sekretary ng DOJ. Sa ngayon, talatapos na nagmarcha yung mga supporters ni De Lima, Dennis, mula dito sa Maria Rosa, ang mahigit sa 30 o nasa 40 na mga supporters ni De Lima ay nagmarcha patungo dito sa may Padre Paura at hanggang dito sa mismong gate ng Supreme Court. At para habang nagbahay ng petisyon ang mga abogado ni De Lima na sina Atty. Alex Padilla at Philip Sawali. Tapos lang, Dennis, yung kanilang filing ng petisyon dito sa Supreme Court. Paano ba yun, Kuya Boy? Ewan ko kung masasagot mo ko, Attorney Boy Gonzales, ha? Pagka may motion to quash ba, tapos biglang naglabas ng warrant of arrest, ibig sabihin, denied na agad yung motion to quash? Hindi, didinggin pa rin yan. Didinggin pa rin yan yung motion to quash. Nagpalabas lang, maraming tayo nakausap na ganyan na kahit na may mga motion, may mga petition, may mga motion pa, ay may sa tingin ng isang husgado, ng isang judge, na may sapat na batayan, ay maglalabas sila ng warrant. Ganyan naman ang karamihan nangyayari sa mga kaso, naglalabas ng warrant, lalo na yung may kaugnayan sa droga,
yung kaso at Nobel. Iniiwasan nila baka pag hindi naglabas agad ng Baka makaalis. baka biglang pumuslit, lalo na yung mga hindi lang sa kaso ni Senadora De Lima, hindi sa mga iba't ibang kaso. Halimbawa, ikaw, nag-motion ka, pinasuhan ka ng mga nakakuha lang ka ng 50 kilo ng shabu. Tapos hindi agad sinampa na yung kaso. Siyempre mabilisan niya kung bigla daw pumuslit yung mga akusado. Pero yan ang kina-question ng kampo ng senadora na bakit nilabas na agad yung warrant, bagamat meron pa silang petisyon ng motion to quash o mabasura yung malaman din yung restriction. Diyan na malalaman yan, Dennis, dahil sa kanilang petisyon dito sa Supreme Court. Oo nga, isa pa yung tanong ko dun kasi kinu-question nila yung pagdating sa jurisdiction na Attorney Gonzales, Panyero. Pagka may motion to quash ka ba? Pag may motion to quash ka, nire-recognize mo na ba yung korte na may hawak ng kaso? Kasi may question sila sa jurisdiction may nag-file sila ng motion to quash. Yun ba yung... Ibig sabihin, parang nire-recognize nila na may jurisdiction. Kaya nga. So, ibig sabihin ba nun, okay na, oo na, pumapayag na sila when it comes to jurisdiction? Kasi may motion Attorney Gonzales. Alam mo Panyero, mga abogado, kanya-kanya yan Kanya-kanyang lusot. Lusot yan. Kanya-kanyang mga, kaya pag, yung kanilang mga aligasyon, ng mga abogado, at mga kanilang mga petisyon, ang petisyon ang Supreme Court ang isang lalabas ng ruling dyan kung sino ang tama o hindi. Yan yung tapos di ba yung mga dating mga pag-question na ang daming ibig sabihin ngayon may tiwala ang Senadora Laila De Lima na sa Supreme Court dahil sa na dati niyang binabatikos pag may mga lumalabas na mga desisyon. Naalala mo yung mga desisyon dati ng Supreme Court sa PRO ng dating Chief Justice at yung kay GMA at yun yung mga pero ayun ibig sabihin naniniwala na sila dahil sa dumulog sila sa Supreme Court. Dahil sa kanilang palagay ay illegal yung pagpapalabas ng warrant at minadali ng Muntinlupa RTC na si Judge Guerrero. Oo nga kasi yung mga ganyan ako lang ang fair ko lang sa mga ganon, hindi naman sa pinapanigan ko yung kabila. Ang fair ko lang sa mga minamadali, kadalasan ang mga nagiging question yan, technicalities pagdating sa huli, Kuya Boy, no? Oo. Pagka doon nila kakwede, siyempre, makukulong ka pa rin. Ibig sabihin, kamukha nung nangyari, di ba, nung sa PASE RTC, naalala mo yung case kaso ni GMA. Naglabas na ng warrant yun. Tama. Yung kaso nila ni COMELEC Chairman Abalos. Di ba, naglabas na ng warrant yun. Kinwestiyon din nila yun doon. Nanalo naman, bandang huli. Nanalo naman ang mga kampo ni GMA at ni Chairman Abalos na pawalang sala sila doon sa election sabotage, yung sinasabing election na ikinasinampang kaso laban sa kanila. Noon, ng grupo naman, ng dati noy Secretary ng Justice ni si De Lima nang nagsampa dyan ng kaso sa may PASE RTC. Pero ang tagal, Ang tagal taon. Makukulong ka muna. Para laman sa bandang huli, siyempre, ang Supreme Court pa rin ang mag-desisyon kung sino yung tama sa inyo. Yung kanya-kanya mga aligasyon yan Tama kami, tama kayo. Ang justice, ang Supreme Court, ang pinakamataas na hukuman, sila ang mag-desisyon kung nagkamali ba ang judge ng Muntinlupa RTC o hindi. O tama yung kampo naman nila DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Okay, maraming salamat Panyero. Panyero mula sa Supreme Court. Yan ang details ni Bagasales. Sa 29 naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29 Boy Gonzales.
May bagong warning ang PHilVox tungkol sa kinatatakutang The Big One. Kung ano ang babala ng PhilVox at kung ano ang mga lugar na apektado ng The Big One, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Edubas. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa malakas na lindol na tatama sa bansa. Kasabay nito ay tinanggi ng PHIVOLCS na dito galing ang report hinggil sa pinangangambahang paggalaw ng West Valley Fault sa March 8. Binigyang diin ng PHIVOLCS na hanggang sa ngayon ay walang teknolohiya para malaman o ma-forecast ang lindol gaya ng bagyo. Dahil dito pinag-iingat ng ahensya ang publiko laban sa mga nagpapakalat ng impormasyon tungkol sa di umano'y magaganap na The Big One o paggalaw ng West Valley Fault ngayong linggo. Ang haba ng West Valley Fault ay mula sa Bulacan hanggang Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Taguig, Muntinlupa, San Pedro, Binian, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, Carmona, General Mariano Alvarez at silang sa Cavite. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, Basti Duterte sinagot ang isyong nagmamariwana siya. Magbabalita si RH43, si Rocky. Tuluyan ng binasag ni Baste Duterte ang kanyang katahimikan sa isyong bangag sila sa marijuana ng kanyang dating girlfriend na si Ellen Adarna sa isang video na lumabas. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Baste ng picture niya na umihitit na electronic cigarette na mas kilala sa tawag na vape. Nilagyan niya ito ng caption na ingon nila, marijuana po daw ni, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, sabi nila, marijuana din daw ito. Ang iba pang detalye para sa balitang yan, mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Tanong, sino ang mali? Ito ngayon ang pinagtatalunan ng mga netizens sa ating trending video kung saan makikita ang pagtumba ng isang motorsiklo matapos natawaan ng pinto ng isang sasakyan. Panooring mabuti ang nasabing video at kayo na po o ikaw na ang humusga kung sino nga ba ang may mali dito sa dalawang are. Narito ang report ni RH44 Vien Dacles. Ngayon ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ng video ng isang motorsiklo at pulang sasakyan dahil sa katanungang sino ba ang may pagkakamali sa dalawa. Makikita sa nasabing video na maayos na binabaybay ng pulang kotse ang isang masikip na two-way street sa hindi pa malamang lugar. Nang bigla-bigla ay may sumulpot na motorsiklo sa kaliwang bahagi ng sasakyan upang mag-overtake. Ngunit bago pa man makalampas ang nasabing motor, ay bigla na lamang huminto at nabuksan ang pinto ng driver's seat na timing namang tumama sa naturang motor. Dahilan kaya tumumba ito at masakta ng driver nito. Samantala, hindi naman malinaw sa naturang video kung sinadya bang tamaan ng driver ng sasakyan ng motorsiklo o nagkataon lamang. Ngunit malinaw na may pagkakamali ang motorsiklo dahil sa pag-overtake nito habang may kasalubong na isang SUV at sa masikip pang kalsada. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Isang magandang modernization infrastructure ang nakatakdang buksan sa Abril sa NAIA. Napadaan nga ako doon kanina. Na inaasa ang makakatulong para sa mga pedestrian upang mabilis silang makarating o makalabas ng paliparan patungong kasino. Ano ang infrastructure na ito? Alamin natin yan sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia.
Nakatakda ng buksan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 1.9 billion pesos pedestrian bridge na tatawaging Runway Manila. Layunin na naturang infrastruktura na maikonekta ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Newport City, kung saan inaasahan itong mapapasineaan sa darating na Abril. Ayon kay Public Works Secretary Mark Villar, ito ang magiging kauna-unahang tulay para sa pedestrian na may walkalator upang mabilis na makararating ang mga biyahero mula Newport City patungong NAIA Terminal 3 and vice versa, kung saan tatagal lamang ito sa loob lang ng 10 minuto. Ang 220 metrong pedestrian bridge ay pinondohan ng Travelers International Hotel Group Incorporated. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Nitong nakaraang linggo ay naresto na ang isa sa pinaka-kontrobersyal na senadora sa Pilipinas dahil sa kaugnayan nito sa iligal na droga sa New Bilibid prisons. Pero sa kabila ng kanyang pagkakaaresto, tuloy pa rin si Senadora Laila De Lima sa kanyang pagtatrabaho bilang senadora ng bansa. Bukod kay Senadora Laila De Lima, kilala niyo ba kung sino-sino pa ang mga opisyal ng gobyerno na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga trabaho kahit na may kinakaharap na kaso? Alamin natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga. Nasa Philippine National Police Custodial Center sa may Camp Crame na si Senador Laila De Lima. Pansamantalang mananatili doon ng senadora habang hindi pa napagdidesisyonan ng korte kung saan ito ikukulong habang dinidinig ang 3 kasong inihain sa kanya ng Department of Justice. Nahaharap ngayon sina De Lima, dating Bureau of Corrections Rafael Ragos at si Ronnie Dayan, ang dating bodyguard lover ng senadora, ng patong-patong na kaso sa di umano'y partisipasyon nila sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Ngunit nagsabi na ang pamunuan ng Senado na mananatiling senadora pa rin si De Lima, kahit na hindi ito makaka-attend ng mga sesyon sa Senado. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, pwede pa rin namang magpasa ng mga bills ang senadora kahit nasa labas siya ng Senado. Hindi si De Lima ang unang incumbent official na mananatili sa kanyang pwesto kahit na ito ay nakakulong at kasalukuyang dinidinig ang kanyang mga kaso. Balikan natin ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno na nagawa pang magsilbi sa bayan kahit na may kinakarap na kaso ang mga ito. Para sa kabuuang balita, maglogon lang sa www.tcihnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga fashionista na mahilig magsuot ng iba't ibang damit pero hindi naman marunong manahe. Masakit magsalita, are. Naimbento na ang Smart Tailor. Wala bang Globe Tailor? Kung paano ito ginagamit, alamin natin sa report ni RH44, Viendacles. Fashionista ka ba na mahilig mag-imbento ng mga isusuot na damit? This Smart Tailor is for you! Ito'y dahil magagawa mo ng magpabago-bago ng style ng damit at the comfort of your home. Hindi mo rin kailangang matutong manahi dahil sa pamamagitan ng Smart Tailor, kayang-kaya mong manahi kahit wala kang alam. Kailangan mo lamang alamin kung paano nilalagyan ng sinulid ang Smart Tailor at yun na, isa ka nang may tuturing na mananahi. Ang unang step sa pag-operate ng Smart Tailor ay ang paglalagay ng 4 na AA na battery. Matapos nito ay iset up na ang bobbin at ang sinulid sa machine at presto! Maaari ka nang manahi. Sa pamagitan ng Smart Tailor, maaari mo nang tahiin ang mga maliliit na butas ng iyong mga damit, shorts at pantalon na hindi mo na kailangan pang pumunta sa isang tailoring shop para magpa-repair. At ang pinakamaganda na katangian ng Smart Tailor, maaari mo itong bitbitin kahit saan ka magpunta dahil kasyang-kasya ito sa iyong bag. At yan ang ating news carry, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Balita mula sa Estados Unidos. Anak at asawa ni Muhammad Ali hinarang sa Florida Airport. Hinarang ng mga opisyal ng immigration ang anak at asawa ng boxing legend na si Muhammad Ali dahil sa pagiging Muslim. Galing sa Jamaica sa isang Black History Month event si Muhammad Ali Jr. at ang ina nito na si Kalila Camacho Ali nang harangin at paghiwalayin sila sa immigration checkpoint sa Fort Lauderdale Hollywood International Airport matapos tanungin ang kanilang relihiyon at ancestry. Agad naman pinakawalan si Kalila matapos ipakita ang larawan kasama ang kanyang yumaong asawa pero hindi naman pinalad ang anak na si Ali Jr. na walang dalang picture at ikinulong ng 2 oras nang aminin na siya ay isang Muslim kahit pa ito ay may native-born US citizen. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanong o hinarang ang mag-ina sa pagbalik sa Estados Unidos dahil lang sa kanilang pagiging Muslim. Dismayado naman ang mag-ina sa Trump administration na umano'y may dahilan kung bakit sobrang higpit na ng immigration sa mga Muslim matapos nitong i-anunsyo ang pagban sa mga Muslim na papasok sa Amerika. Nakatakdang magsampa ng kaso ang mag-ina dahil sa inabot na diskriminasyon. Si Muhammad Ali ay isang 3-time heavyweight champion at humanitarian na pumanaw noong June sa edad na 74 matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa Parkinson's disease. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Tablado na ang final series ng PBA Philippine Cup matapos makabawi ang Barangay Ginebra Gin Kings sa Game 2 ng kanilang serya laban sa San Miguel Beermen. Matapos matambakan sa Game 1, bumawi naman ang Ginebra sa first half ng Game 2 at tinambakan rin ang Beermen ng 26 points. Pero agad namang nakabawi ang Beermen at sinimulan ang third quarter ng isang 7-0 run. Uminit na rin ang kamay ni Marshall Lassiter na nakakuha ng sunod-sunod na 3-pointers para sa San Miguel bago ma-thrown out dahil sa isang technical foul. Naidikit rin ng Beermen ang laro hanggang sa nakuha ang lamang sa fourth quarter. Buti na lang para sa fans ng Ginebra at natip in ni Joe Devance ang final attempt sa regulation para makapasok sa overtime. Sa overtime naman, naubusan na ng players ang San Miguel dahil na foul out na rin sina Junmar Fajardo at Chris Ross, dahilan para makuha ng Ginebra ang panalo at mabawi ang kanilang nakakahiyang pagkatalo sa Game 1. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Hindi pinalagpas ni Elizabeth Oropesa ang di umano'y ginawang pambubuli ni Jim Paredes sa mga kabataang supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte na pumunta sa ginanap na EDSA anniversary noong Sabado. Kinuwestiyon ni Elizabeth ang ginawa ni Jim sa 7 kabataan na di umano'y kinumpronta nito at sinabihang titigan siya sa kanyang mga mata at di umano'y halos ingud-ngud na ang kanyang muka sa mga ito. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Elizabeth na masyado siyang naapektuhan sa ginawa ni Jim sa mga kabataan. Ang ibang detalye para sa balitang yan mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para sa lagay ng ating panahon, ano kaya ang ating aasahan ngayong patuloy ang mainit kahapon? No. Patuloy ang pag-init ng temperaturang ating nararanasan itong mga nakalipas na araw. Kagabi mainit. Alamin na natin ang latest weather situation sa buong bansa mula kay RH44, Bien Dacles. Bien? Thank you, Dennis. Nilinaw ng Pag-asa na hindi pa nagsisimula ang summer season at tag-init sa kabila ng nararanasang mainit at maalinsangang panahon ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ang nararanasang maalinsangang panahon ay epekto ng easterlies kung saan direkta itong mararamdaman sa silangang bahagi ng Southern Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Paglilinaw ng Weather Bureau, ang dry season ay karaniwang nagsisimula sa una at ikalawang linggo ng Marso. Sa katunayan, noong nakaraang taon, opisyal na nagsimula ang tag-araw ng March 18. Dahil dito, ngayong araw, fair weather ang mararanasan sa mga susunod na araw na may isolated rains at thunderstorms. Gayunpaman, patuloy na mararamdaman ang northeast monsoon sa northern at central Luzon na magbibigay ng kalat-kalat na pag-ulan.
Samantala nagpakita ang araw kanina ng 6:18 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:01 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Day! Yun! And we're counting like less than 2 months down to Aliwan Fiesta 2017. At tuloy-tuloy na ang ating paghahanda para sa tinaguriang Festival of Champions. Pero bago natin kilalanin ang mga aabangan sa grandest festival in the Philippines, kilalanin muna natin ang mga piyestang ipinagdiriwang sa bawat rehiyon sa ating bansa. Hatid ng Aliwan Fiesta, 100 fiestas in the Philippines. At sa araw na ito, tampok po natin ang Halaran Festival. Let's know more about our culture and festivities. Let's watch this. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang pisaya, ista'y narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Ang sinadya sa Halaran Festival ay isang pagdiriwang para sa lungsod ng Roxas at lalawigan ng Capiz. Isang pinagsamang pagdiriwang para sa kultura at relihiyon. Isa ito sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Roxas dahil ito ay pag-iisa ng dalawang magkaibang pagtitipon. Ang sinadya para sa lungsod at halaran para sa lalawigan. Ang mga katagang sinadya sa halaran ay nangangahulugang saya sa pagtulong at pasasalamat. Ipinagdiriwang tuwing ika-4 hanggang ika-8 ng Disyembre bilang pag-alaala sa kapistahan ng Immaculada Concepcion na patron ng lungsod ng Roxas. Ginagawa ang pagdiriwang sa pamagitan ng malalaki at makukulay na parada sa kalsada at pangunahing ilog ng lalawigan. Meron ding parada upang ipakita ang mga produkto mula sa dagat na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng Roxas at Capiz. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang pisaya, ista'y narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Para sa ating, akala ko tapos na tayo. Para sa ating countdown, ilang araw na lang, Aliwan Fiesta na. Meron tayong 54 dias na lang bago mag-Aliwan Fiesta 2017. So inimbitahan po natin ang lahat po ng nabot nating broadcast. Saan man kayo nanonood, sa TV po ninyo, sa Facebook, sa YouTube, saan pa ba? Sa Middle East, lalo na sa nanonood sa atin dyan sa Middle East. Magandang araw po sa inyong lahat. From the Philippines, and of course sa YouTube live channel, and of course sa www.dzrhnews.com. Iniimbitahan po namin kayong lahat na pumunta rito sa Pasay City para sa selebrasyon ng Aliwan Fiesta 2017 at mapanood ang mga nagbobonggaang fiesta sa buong Pilipinas. At bago po... Sorry naman. At bago tayo magtapos, puntahan po muna natin ang isinasagawa nating live poll sa DZRH News Television Facebook page para sa katanungang ito yung kahapon. Payag ka bang gawing state witness si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles? At narito po ang pulso ng taong bayan para sa katanungang yan. Umani po tayo ng sumagot ng yes o likes. 2,249 likes, meaning agree silang gawing state witness si Napoles, habang 135 naman ang hindi umagri sa ideyang ito. Yan po yung final score. Samantala, may isa pa tayong panibagong poll at nais naming muling pulsuhan ang inyong pag-unawa sa ukol sa katanungang ito. Sa iyong palagay, sino sa kanila ang nasa tama nung nangyaring insidente sa People Power anniversary? At para sa inyong reaksyon, i-click lamang ang like icon
kung kayo ba ay naniniwalang nasa tamang panig ang Duterte Youth Supporters. At i-click naman ang heart kung tama sa inyong palagay si Jim Paredes. At para makasari po sa aming live poll, puntahan lamang ang DZRH News Television Facebook page. Bumoto, mag-comment at i-share ang aming live poll para maging kabilang kayo sa mga may pakialam sa mga issue ng ating bayan at marinig ang inyong boses. Ito po yung pinaka-final score. Nakikita nyo po, tumatakbo pa rin hanggang sa ngayon ang likes ng 11,200 and plus. Yun yung nakapanig sa Duterte Youth Supporter. At yung nakapanig naman kay Jim Paredes, 200, parang hindi tumatakbo 220. Yan po ang latest na score ng ating DZRH live poll. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Kaya boto na. Vote wisely. At sumayin nyo na naman ang kalating oras na ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nagbibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwan.